Babalikan ko po ang mga naunang sinabi ni Vice President and Secretary ng Department of Education, Sara Duterte, ang ating pangalawang Pangulo. Last month lang ito, nung nakaraang mga buwan lang. O siguro 1 month or 1.5 months. Maganda yung kanyang panawagan eh. Pagkatapos po ng maraming kontrobersyal tungkol sa confidential fund, tungkol sa kung ano mga issue, meron siyang apila at panawagan sa taong bayan. Gusto kong iparinig ulit sa inyo kung ano inyong masasabi dito dahil mahalaga ito, pero after ng kanyang sabihin ito, ano bang nangyari? At iba pang bilihin. May oras para sa lahat at hindi ito ang panahon ng paninira at pamumulitika, lalo na malayo pa ang susunod na halalan para sa pagkapangulo. Higit na mahalaga ang ating pagkakaisa, pagtutulungan at pagiging handa para tiyakin ang ating mga pamilya ay ligtas at matatag sa darating na mga buwan. Huwag kayong sumama sa anumang uri ng pang-aapi. Sa halip, sa mga oras ng kagipitan, magmasid at magkilala kung sino ang tunay na mga kaibigan na nasa inyong tabi. Lahat ng bagay sa mundo ay may kanya-kanyang panahon. May panahon ng kapanganakan at kamatayan. Panahon ng pagtatanim at pag-aani. Panahon ng pagsugod at paghilom. Panahon ng pagwasak at pagtatayo. Panahon ng pagluha at pagtawa. Panahon ng pagluluksa at pagsayaw. Panahon ng pagkalat at pagtipon ng mga bato. Panahon ng yakap at panahon ng pag-iwas sa pagyakap. Panahon ng paghanap at pagtigil sa paghahanap. Panahon ng pag-iingat at pagtatapon. Panahon ng pagpunit at pagtahi. Panahon ng katahimikan at panahon ng pagsasalita. Panahon ng pagmamahal at pagkapuot. Panahon ng digmaan at panahon ng kapayapaan. Sa bawat yugto ng ating buhay, mahalaga na piliin natin ang kabutihan, pagkakaunawaan at pagkakaisa. Sa bawat panahon, maging matatag tayo sa pagharap sa hamon at maging handa sa pagtanggap ng pagbabago. Ang mensahe ko na ito ay naglalaman ng mga salita mula sa aklat ng Ecclesiastes na nagpapakita ng mahalagang mensahe tungkol sa mga panahon ng buhay at kung paano tayo dapat kumilos at mag-isip sa bawat isa sa mga ito. Magtulungan tayo para sa kapakanan ng ating bansa. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta. Ayan nadinig niyo? Yung sinabi ng pangalawang Pangulo, magtulungan, mag-unawaan, diba? Parang gano'n. Basta punong-puno ng pag-asa. Punong-puno ng mga sinasabing pag pinanghawakan natin at nagkatotoo ang laki ng chance ng Pilipino na magkaroon na ng katahimikan pang politika at magkaisa para sa ating bayan. Pero kaya ko po ito pinarating at pinarinig ko sa inyo, anong nangyari after nito? Doon sa unang portion niya, nandiyan yung panawagang magtulungan, kalimutan ng politika, huwag na tayong mamulitika, malayo pa ang eleksyon. Tama yun. Pero again, after po ng panawagang yan na napakaganda, at ako'y naniwala rin na talaga naman dapat gawin yan eh. Pero bakit po ngayon ay, kung titingnan ninyo ang mga nangyari, hindi ko sinasabing hindi niya karapatan yan. May karapatan siya. Lahat tayo may karapatan. Pero bakit siya ay may mga pahayag ng pagtutol o hindi pagsang-ayon sa ilang mga programa ng Pangulong Marcos o ng administrasyon? At yung mga issue tungkol sa ICC, alam naman natin kung bakit ayaw niya yan dahil anak siya ng dating Pangulo na gustong imbestigahan ng ICC. Pero itong ICC issue, ito ho ay exclusive sa Office of the President kung ano ang kanyang magiging pasya dahil siya yung chief ng foreign policy. Ay si Vice President po voluntary na sumulat na sa Department of Justice at naghayag ng pagtutol o naghayag ng kanyang kung anong gusto niya sabihin against ICC at kung anong dahilan bakit hindi payagan. Kahit wala pang opisyal na deklarasyon at sinabi ang Office of the President na siyang chief ng foreign policy. Huwag natin kalimutan si Vice President, hindi lang siya Vice President.
Siya po ay Cabinet Secretary ng Pangulo bilang Secretary ng Department of Education. Di ba dapat ang lahat ng mga secretary ay susunod kung ano ang gusto ng Pangulo sa kanyang mga policy at programa? Okay? Ano ang inyong masasabi doon? At lately, ito kong kanyang panawagan din, apila, na ikonsidera daw yung issue ng yung amnesty program laban doon sa mga rebelde na bibigyan ng chance ng Pangulo, ng administrasyon sa pagbabagong buhay. Ayaw niya yan. Pisto, na naiiba sa lahat ng klaseng pisto kasi ito mayroong agreement. May direksyon kung anong pag-uusapan. Hindi katulad ng araw. Walang agreement, basta nag-uusap kaya walang nangyayari. Ito may agreement na. At yung agreement na yan na pinagkasunduan nila, yun lang ang pagtitibayin. Next year, pisto. Di ba ang ibang-iba? Kaya nga nakumbisi ang militar. Pero ayaw din niya yan. Again, Vice President siya at Secretary ng Department of Education. So ito bang kanyang lately na ginagawa at mga statement, anong tingin nyo doon sa naunang paniwagan niya at naunang pahayag niya? 1 month or 1.5 months ago. Ayan ho, ang tanong ko lang ito, ha? Alam nyo, ang issue ngayon nagtatanong ka ba o nag-aakusa? Ako ay nagtatanong sa inyo ng mga nanonood na nakikinig sa aking mga channel. MA, Pinoy TV, My Abi Opinion, tinatanong ko kayo, anong inyong observation? Bakit parang nagkaiba? Parang nag-iiba? Ano ito? Politika ba ito? Or tungkol sa pamilya? O ano talagang gustong palabasin? So, ayan po. Malaya po kayo kung ano ang pwedeng sabihin. Okay? Any reaction, comment tungkol dyan? Okay na okay po kayo. At welcome. Sunod na pag-usapan natin, ito naman hong issue ng, alam mo na napakainit ng sa SMNI at saka yung behavior ng kanilang anchor. Kung bakit siya kinulong at kung bakit ganyan na nangyari sa first 2 hearing ng Committee on Franchise. Huwag po natin kalimutan, ang pinag-uusapan dito ay yung di umano or umano'y fake news sa pag-aakusa sa 1.8 billion na hindi napatunayan kasi 4.3 lang. Isang issue yan. Pangalawa, lumabas ang maraming violation ng SMNI at lumabas din ang marami palang kaso sila na kinakaharap sa NTC, sa Korte, MTRCB, KBP at kung saan-saan pa. At yung sinasabi ng Kongresong paglabag, violation sa Section 4, Section 10, Section 11 ng franchise law. So, ang daming problema, di ba? Okay. Yan ho ang nangyari at ating inaabangan kung ano ang mangyayari dyan. So, ako po kasi ay naniwala, meron tayong demokrasya, meron tayong karapatan, pero ang demokrasya may limitasyon. Ang ating karapatan may limitasyon. Pag sumobra sa ating mga limitasyon, meron na tayong accountability or pananagutan. Kaya paalaala lang, huwag nating abusuhin ang karapatan at kalayaan. Delikado po yan.